Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang. May ano kasi shadow dito sa part na to. Naayos ko eh. Ay no. Masagawal yung shadow. Dati wala naman yun eh. Ayan. Pero meron pa rin. Ayan na nga. Magsimula na tayo. So, unang card ay ano ba to? Three of Pentacles. And the Ten of Cups. The Sun. Ano tong? Ay, dalawa pala yung 10 natin. Ano? Ten of Pentacles. Ito naman, Ten of Cups. Kasi ano, kapag may umuulit na number, pinag-iisa ko na lang yan. So, 10 plus the Sun. Whether nangyayari ito or mangyayari pa lang. Ay, ito na pala yung future outcome natin. Ito na lang i-clarify natin. Kasi, wala tayong future outcome. Ito na lang future outcome. Ito na lang ang i-clarify ko. King of Swords. So, yung bidan natin ay lalaki. Whether kayo mismo to, ito yung person nyo. Pero, para makilala nyo kung sino tong tinutukoy ko, single siya. Single, byudo. Single, byudo. O byuda. Kasi pwede rin namang babae. Diba? Kung masculine energy siya. Masculine kasi tayo dito. Kumbaga, walang asawa. Byuda-byuda. Single o ex-partner. Ngayon, kung isasama natin yung double 10, kasi ano siya di ba? Double 10 ending, completion. Or may improvement ba na nangyari, progress, kasi from ending nagkaroon ng new beginning.
Maganda kung dagdagan natin yung info kasi nakukulangan ako. Ito, dagdagan natin ito. Ito na naman yung masculine, oh. Ito, masculine. Energy. May ahas tayo. Teka, sagabal yung ilaw. Ayusin natin yan. Teka, mina yung ilaw. Ay, eto. So, rin, may tayo, snake. Ano nangyari dito? Diyos ko. Teka. Oh. Well, case to case basis kasi either separated siya ngayon dahil nagloko siya dito, pamilyado siya, o nag-live-in. Kung di man pamilyado, nag-live-in sila ng partner niya. So, double 10 ay ending. Ito at ito ay isa lang. So, nagmukhang separation reading kasi karoon ng cheating regardless kung third party to or niloko in a way na nagsinungaling, nag-lie. Karoon ng trouble dito, pamilyado or nag-live-in. So again, energy niya to, kaya pala siya separated, ay single. Dahil nga kaka-break lang niya. Pero parang nakukulangan pa rin ako ng detalye kasi marami akong naisip. Ngayon, hindi ko alam kung anong subject ang gagamitin ko. Sa dami ng naisip ko, kaya nagdagdag pa tayo. So, whether kayo mismo to or the person nyo, kasi naging mapusok siya dito Ito kasi gambling. Dice yan nire-represent niya yung any form ng gambling or pag-take risk sa something na pleasurable pero may kaakibat na danger. Na parang nilaro niya yung luck niya. May siya dito kausap na iba or long distance sila, ay ka-text lang pala to, text, chat, email kasi letter yan, or pwede rin kausap kasi call naman din to. Yun, baka nahuli sa chat, sa text, sa email, or sa call mismo, or nahuli sa akto, nagbibisitahan silang dalawa. Pero kung may cheating na nangyayari, pwede rin someone new. Yung third party nito ay someone new, hindi siya ex.
Mhm. So, dito na tayo dadiretso sa the sun. Ano tong the sun natin? Oh, Four of Needles, oh. Eh, di recovery na yan. Reconciliation tong dalawa. Kasi celebration to victory. Na parang na-overcome yung trial. Kung may temptation, jealousy, betrayal, cheating. Pero nagmukha na siyang cheating. Kasi kanina nga nalilito ko kung naglay lang ba yun. Binitray ang trust in a way na naglay. Pero mukhang confirmed na may other woman since babae ito, oh. Kasi yung ibang rider lalaki. Ito babae, oh. Other woman or other person tong lalaking tao or babae kung extrovert siya. Kasi may babae rin na embody ng masculine energy. Pero ang malinaw dito, nagkaroon ng cheating at may temptation na nangyari dito or flirtation or dishonesty. So again, ang future outcome natin ay overcoming ng trial in a way na maayos pa tong sitwasyon. Lalo't ganun nga yung tinakbo ng kwento, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang na karoon ng someone else. Pero again, hindi ex-partner yung third party. Okay, whether confirmed o landian lang. More like someone new. Okay? Hindi to ex-partner nung lalaki, kundi someone new. Anyways, ganda naman yung naging future outcome natin. Diretso naman tayo sa general advice o prediction sa period na to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Basahin ko na lang para mabilis. Dali lang na maintindihin to. Express your love. Go ahead and make the romantic gesture. To heart-to-heart conversation. With S pala yan. Heart-to-heart conversations. Honesty. Discuss your feelings with each other. Harangly. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Pero kung i-connect natin to do sa story kanina, mukhang mag-a-apologize yung lalaki or yung nag-cheat. Kasi nga, may masculine energy. Hindi natin masabi kung babae o lalaki to. Basta masculine energy. Yung nag-cheat, tingin ko siya yung mag-a-apologize, mag-express ng feelings niya dito.
mag heart to heart conversation sila. Ayun, dahil nag heart to heart conversation, bumalik ulit ang attraction sa isa't isa. Kaya yun, naging the sun. Karoon ng celebration or victory, success sa future outcome natin. Ayun. Dito naman tayo sa susunod. So, dito sa part na to, other information. Mga mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Ay, di pala to yung isa. Eto. Pero maganda siguro kung i-clarify natin, di ba? Kung sino yung partner. Kaya pala nakuha ko to. Naka-automatic na yung kamay ko. Sino yung partner? Possible partner ng Gemini sa reading na to. So, kung dito para sa inyo yung reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, mamaya, nandin natin yung yung ibang tao. Kung di man para sa inyo tong lalabas na possible partner. Kasi baka sa someone na malapit sa inyo tumama yung reading. Page of Pentacles, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, possible partner ng Gemini sa reading na to. Libra. Ito, Capricorn. Specifically Capricorn kasi ano to Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Umulit ang Capricorn. Ayun. Kung hindi man para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Ito, Virgo. Ito, Saturn. Aquarius, Capricorn ulit. Aries. Ngayon, maglagay na rin tayo ng tawag dito, iba pang clue para makilala nyo sino ba itong possible bida sa reading. So, kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo or clue. Or baka tumama nga ito sa kakilala nyo. Basta, pay attention na lang sa maaaring lumabas na clue. Black ang buhok. Babae. Babae yung bida o babae yung kakilala nyo na maaaring tamaan ng reading. May babae. Matangkad. Ito, square ang face. So, square ang face. Shape ng face. Ngayon, ito matangkad. So, pag sinabi mong matangkad, depende sa tangkad na meron o average sa lugar ng iba sa inyo o country. Pero kung Pilipinas, sabihin nating matangkad, whether babae o lalaki, sa pananaw ko lang, siguro tatama yan ng 4, 5, 6, 7, 8, mga 9. 5, 9, pataas. So, again, whether babae o lalaki, 5, 9, pataas. Ang height, ngayon,
Yung sinasabi ko kanina dito. Other information na maaaring makuha pa natin dito. Baliktad yung ano. Six of Pentacles. Hindi ako nababasa ng baliktad, pero wala lang, maiba lang. May kodigo naman eh. Ito, baliktad ulit. Ito. Eight of Cups, baliktad. Tingin ko, kung may mga utang ang iba sa inyo, maaaring temporarily mabayaran nila. Hindi man whole or full payment, pero mababayaran nila. Kasi may iba namang utang na monthly mo babayaran, 'di ba? Depende sa covered na period. Like 6 months to pay, 12 months to pay. Pero kung naka-schedule ang payment ngayong buwan, mukhang mababayaran naman. Temporary success ay no debt. Ngayon, ibang case, I mean justice kasi tayo doon. To drifting, withdrawal. Numbness, parang ano eh. Kung may naasam na result ng iba sa inyo regarding justice, law, or may pinaglalabang case, or nagsampa ng case, or nasa hearing na. Ano eh, parang wala bang malinaw na sagot, or baka talo. Eh kasi base sa lumabas eh, combination. Parang di pabor ang tadhana sa justice na pinoprocess ng iba sa inyo or ng kakilala ng iba sa inyo. Sa ngayon, ngayong February lang naman. Or sa 2 weeks na to. 'Di ba? Ay, 23 minutes na to. So, dito na tayo mag-end sa susunod na deck. So, dito sa part na to, ito talaga babasahin ko na lang para mabilis. Madali lang itong intindihin. General advice at prediction ulit to. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. You must be flexible. Ito, there are reasons to be optimistic. Ito, love yourself a little more. Enjoy life. Gawin na natin 4. At ang huli, make a change for once. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.